Haribol. Isang araw, dumating si Narada Muni sa Kailas, habang si Pangnoong Shiva ay nasa malalim na pagninilay. Nakipag-usap siya kay Parvati, ang asawa ni Panginoong Shiva. Bigla niyang sinabi, "Parvati Mataji, hindi mo kailanman iniimbitahan ang ating mga pantas at rishi para sa prasadam." Sumagot si Parvati, "Ngunit kayo namang mga pantas at rishi ay palaging nag-aayuno at gumagawa ng tapasya." "Oo, pero kung iimbitahan mo kami, tiyak na pupunta kami." Kaya nagkasundo sila sa isang petsa kung kailan darating ang lahat ng pantas at rishi sa San Sinukob upang kumuha ng prasadam o pagkain na inalay sa Panginoon. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik si Panginoong Shiva mula sa kanyang pagninilay at ipinaliwanag ni Parvati ang naging pag-uusap nila ni Narada Muni. Biglang nagduda si Panginoong Shiva at tinanong kung ano ang gusto nito. Ipinaliwanag ni Parvati na nagrereklamo si Narada na hindi sila kailanman nag-aanyaya ng lahat ng rishi at muni para sa prasadam. "Ano? Huwag mong sabihing iimbitahan mo silang lahat para sa prasadam." "Oo, itinakda pa nga namin ang araw. Bakit mo tinatanong ng ganyan? Dapat ay alam mong hindi dapat makinig sa mahilig sa gulo na iyan. Dahil kung inimbitahan mo ang lahat ng muni at rishi, ibig sabihin, si Agastya Rishi ay darating din. Kahit na ikaw, Ina Parvati, ang ina ng San Sinukob, ay hindi mo siya mapapakain ng sapat. Pero ano pa ang magagawa natin? Naanyayahan na sila. Tignan na lang natin kung ano ang mangyayari." Sa itinakdang araw, nagsidatingan ng lahat ng rishi at muni mula sa buong San Sinukob. Dumating din si Agastya Rishi at sinisigurong siya ang huling mauupo. Ginawa niya ito dahil ang pinakahuling nakaupo ang may karapatang humingi ng dagdag na pagkain. Kung 2 puri pagkain ng tinapay ang ibibigay sa lahat, walang sino mang maaring humiling ng 1 lang o 4. Ang huling tao lamang ang may karapatang humingi ng hinggit pa. Kung hindi, magugulo ang paglingkod sa daang-daang mga Vaishnava na nakaupo. Naging balisa si Mata Parvati na maaring mangyari kung sakaling hindi niya mapakain ng maayos si Agastya Muni. Kaya nanalangin siya sa kataas-taasang Panginoon upang tulungan siya. Bigla na lamang lumitaw si Krishna na nakabihis bilang isang rishi na may buhol-buhol na buhok at umupo sa likuran ni Agastya Rishi. Naggalit si Agastya at sinabing, "Hoy, ano ang ginagawa mo? Para sa akin ang huling upuan." Ngunit kalmadong sinabi ng bagong dating na rishi na huwag siyang mag-alala at maaari pa rin siyang panatilihin ang karapatang humingi ng dagdag. Nang magsimula na ang pagsisilbi ng pagkain, sa tuwing darating siya kay Agastya, palagi niyang sinasabi, "Ibigay mo sa akin ang lahat ng natitira sa palayok o basket. Basta magtira ka lang para sa kanya," habang tinutukoy ang rishi sa tabi niya. Ayon sa kaugalian ng Vaishnava, walang sino mang dapat kumain hanggat hindi pa naihahain ang lahat ng putahe. Ang puso ng isang Vaishnava ay napakalambot. Paano siya kakain kung may taong nasa harapan niya na walang pagkain sa plato? Nang maihain na ang lahat ng putahe, nagsimula ng kumain ang mga rishi. Sa tuwing may dadalhing dagdag na pagkain, palaging hinihingi ni Agastya ang lahat ng natitira at nagtitira lamang siya ng kaunti para sa susunod na rishi. May isa pang patakaran.
sa kaugaliang Vaishnava. Walang sino mang aalis sa kanilang upuan hanggat hindi pa tapos ang lahat ng kumakain. Ngunit kung may isang tatayo, titigil na ang lahat ng pagkain, tapos man sila o hindi, at sabay-sabay silang maghuhugas ng kamay. Matagal nang tapos kumain ang lahat, ngunit si Agastya Rishi ay may bundok na prasadam sa kanyang plato. Sa teorya, may isang maaring tumayo at lahat ay dapat nang tumigil sa pagkain. Ngunit alam nilang si Agastya ay may napakasamang ugali, kaya walang gustong magpasama ng loob sa kanya. Sa wakas, tumayo si Krishna na nakabihis bilang isang rishi. Biglang nagsigawan ng lahat ng haribol at nagmamadaling nagpunta upang maghugas ng kamay. Hindi sila maaring sisihin sa pagtayo dahil ang pinakahuling sadhu na ang tumayo. Alam nilang ang huling sadhu ang magdadala ng galit ni Agastya. Galit na galit si Agastya. "Hoy, anong ginagawa mo? Hindi pa ako tapos. Bakit ka tumayo?" At dahil sa sobrang dami kong kinain, hindi man lang ako nakainom ng tubig. Pagkatapos, inihayag ni Krishna ang kanyang tunay na anyo at sinabi sa kanya na huwag mag-alala. Siya mismo ang magpapatighaw ng kanyang uhaw. Kaya nang buhatin ni Krishna ang Govardhan Hill, tinawag niya si Agastya Rishi. Itinaligilid niya ang bundok at bumuhos ang tubig papunta sa bibig ni Agastya. Haribol!